Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang palaisdaan sa Davao del Norte, may hindi inaasang parokyano ang tindahang ito. Hindi kasi ito tao, kundi isang ibon. Habang bumibili sa tindahan ng taga Santo Tomas Davao del Norte na si Maylene, may bigla daw nakasingit sa pila na isang ibon. Mas mahaba siya sa manok. Yung kulay niya, kulay brown na may pagka-green. Saan siya nga kuan? Hayop. Ang tawag nila rito, lapay. First time namin nakita ng ganong ibon, bihira lang po yun pumupunta sa lupa kasi madalas naman po siya sa dagat. Tinanong po namin yung may-ari kung alaga ba nila yon. Dumadalaw lang po yun, tapos binibigyan nila ng pagkain. Ay, isda ra din. Ang paborito raw nito ang mga binibentang isda sa tindahan. Hanggang ngayon po, pinapakain nila, napaamo nila yung ibon. Pero anong klaseng ibon nga ba ang lapay? Kuya Kim, ano na? Ang lapay o Nycticorax caledonicus ay isang medium-sized na ibon na native sa Australia, New Guinea at New Caledonia. Pero matatagpuan din sila sa mga ilog at bakawan dito sa Pilipinas. Ito po ay isang resident bird species, meaning nakikita po natin tong ibon na to all year round sa Pilipinas. Naturally po ay nagdi-disperse sila para pumunta sa isang bagong lugar para maghanap ng kanilang sariling teritoryo, sariling tirahan at sariling mga pagkain. Hindi lang isda ang kinakain ng mga lapay, kumakain din sila ng crustaceans, insekto at maliliit na reptiles. Napakahusay nila manghuli ng kanilang prey at madalas sa gabi nila hinuhuli ang mga ito. Kaya naman kilala din sila sa tawag na Nankin o Rufous Night Heron. Pero kahit binansagan silang night heron, hindi raw lahat ng lapay sa gabi lang aktibo. Ang ilan sa kanila sa umaga o di kaya sa dapit hapon naghahanap na makakain. Gaya na lang ng naengkwentro ni Maylene. Yung nakita natin sa video ay hindi karaniwang behavior ng isang natural na wild bird. Pero dito sa nakita natin ay komportable siyang lumapit dun sa tindahan. Malamang ay attracted ito dun sa pagkain sa tindahan. At marahil rin dahil yung mga tao hindi nila sinasaktan itong mga ibon na ito. Kapag nakakita tayo ng mga lapay o ng mga wild birds, huwag po natin sana silang galawin at hulihin. Bawal rin po natin silang saktan o kunin or alagaan under sa ating Wildlife Act. Samantala, ito naman ang ibong bumagsak kamakailan sa isa sa mga gusali sa Manila Central University sa Caloocan. Isang kwago na may malalaki at pulang-pulang mata. Anong klaseng kwago ito? Ang kwagong na-rescue kamakailan sa campus ng MCU, isang Otus megalotis o Philippine Scops owl. Endemic ito sa Pilipinas at karaniwang naninirahan sa mga kapatagan at kagubatan. Ang Philippine Scops owl na napadpad sa campus ng MCU, agad daw sinaklolohan ng DNR Metropolitan Environmental Office. Ayon sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, maaaring bumangga ang kwago sa salamin ng gusali habang ito'y lumilipad na isang pangkaraniwang insidente sa mga urban area. Sa pansamantala muna itong dinala sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para gamutin, bago tumuling pakawalan sa natural habitat nito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naging makasaysayan ng muling paglalakbay ng tao patungo sa buwan. Ano-ano kaya ang mga nadiskubre ng mga eksperto sa lunar expedition ng Artemis II mission? 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. Sakay ng Orion spacecraft, 4 na astronaut ang muling naglakbay nitong April 1 patungo sa nag-iisang permanent natural satellite ng Earth, ang buwan. Ito ang Artemis II mission ng NASA o National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Ang unang space mission na nagdala ng tao malapit sa buwan sa loob ng mahigit 5 dekada. Nitong April 6 o 5 araw mula ng i-launch ang kanilang spacecraft, naabot nila ang pinakamalayong distansyang nalakbay ng mga tao mula sa daigdig na 252,760 miles. From the cabin
cabin of integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. For all humanity, you're pushing beyond that frontier. Nalagpasan ng Artemis II crew ang nakamit na layo ng Apollo 13 mission noong 1970 na 248,655 miles. Ang Apollo 13 mission na nilaunch noong April 11, 1970, ang isa sa pinakatanyag na space mission sa kasaysayan. Isa itong lunar landing mission. Nakatakda sana magland ang Saturn V rocket na luna ng 3 astronaut sa Fra Mauro area ng buwan. Pero hindi na natuloy ang kanilang landing dahil ang kanilang spacecraft nagkaaberya. Ang oxygen tank kasi ng service module sumabog. Kaya sa halip na magland, umikot na lang ito sa palibot ng buwan. At sa kabila ng nangyaring aberya, ligtas pa rin nakauwi sa Earth ang crew noong April 17, 1970. Isa pa sa may tuturing na iconic moon exploration ang Apollo 11 mission noong July 20, 1969. Sa American spaceflight kasi na ito, unang beses nakatungtong sa buwan ang tao at ang nakagawa ng giant leap na ito para sa sangkatauhan, ang astronauts na sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Tanong ng ilan, hindi pa muling lalanding ang mga astronauts sa buwan? Ang sagot, hindi pa. Ang mission Artemis II ay hindi isang landing mission. Ayon sa NASA, ang primary goal ng Artemis II ay isang crewed test flight sa lunar space. At ang malalaman nila mula sa misyong ito ay kanilang gagamitin bilang paghahanda sa isang potential lunar landing sa 2028. Hindi man nakaland sa buwan ng crew ng Artemis II, nasaksihan naman nila ang tinatawag na far side ng buwan o yung bahagi ng buwan na kailanman ay hindi pa nasisilayan ng tao. Dito nabigyan sila ng pagkakataon na ma-record ang surface ng far side ng buwan. Kumuha ng mga litrato gamit ang dala nilang digital cameras at gumawa ng sketch, pati ng audio descriptions na kanilang nasilayan doon. Nagmungkahi rin sila ng pangalan ng mga crater na kanilang nakita. Ang isa tinawag nilang Integrity na siyang pinangalan ng mga astronaut sa Orion capsule. Ang minungkahi namang pangalan sa isa pang crater na kanilang nakita, Carol, bilang pagunita daw ito sa alaala ng misis ng mission commander ng Artemis II na yumao noong 2020 dahil sa cancer. Samantala matapos ang kanilang matagumpay na lunar flyby, nakatakda na ngayong umuwi ang crew ng Artemis II mission. May ideya ba kayo kung paano nakakabalik sa daigdig ang mga astronaut na naglalakbay sa kalawakan? Kuya Kim, ano na? Ang spacecraft na lula ng 4 na astronaut ng Artemis II mission ay inaasahan na mag-re-enter sa ating atmosphere sa April 10. Ito'y magsa-splashdown o babagsak sa bahagi ng Pacific Ocean malapit sa San Diego, California sa Amerika. May mga nakatalagang recovery team para i-retrieve ang crew gamit ang helicopter. Tsaka sila dadalhin sa USS John P. Murtha. Sasailalim sila doon sa post-mission medical evaluation bago bumiyahe pa uwi sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, Texas. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang 24th birthday celebration ng isang dalaga mula Cotabato City, matik, core memory. Paano ba naman sa mismong araw ng kanyang kaarawan? Hinabol siya at ang kanyang kaibigan ng mga unggoy. Ang dalagang si Jenny naisipan na i-celebrate ang kanyang 24th birthday sa isang picture-perfect na burol sa kanilang bayan sa Cotabato sa Mindanao, ang Timaco Hill. Maganda po kasi yung viewing doon. Lalo na pag sunset. At habang sila'y papauwi, may nadaanan pa silang 3 unggoy sa gilid ng kalsada. Masaya po na nakita po namin yung mga mountain. Nakyutan po talaga kami sa unggoy kaya nag-take lang po kami ng advantage na bigyan yung isa kasi parang kawawa po siya. Pero laking gulat nila nang bigla raw gumalaw ang puno sa gilid ng kalsada at biglang naglabasan ng iba pang mga unggoy. Nakakita po kami ng more than 10. Hindi po namin expect. Ganun po pala sila kadami roon. At hinabol sila ng mga ito. Buti na lang po is nakamotor po kami kung sana pong huminto ng paghabol yung unggoy. Hindi naman po kami nasaktan or nahablos. Naging memorable po talaga yung birthday ko kasi hindi po namin in-expect na may ganun pong mangyayari. Ang mga unggoy na humabol kina Jenny, ang Macaca fascicularis philippensis o Philippine long-tailed macaque. Endemic o tanging sa mga kagubatan lamang ng Pilipinas sila makikita, partikular sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sila'y mga omnivore, ibig sabihin sila'y kumakain ng parehong halaman at hayop. Kabilang sa diet ng mga ito ang prutas, bulaklak, dahon, alimango at mga insekto. Sa wild mailap sila sa tao, pero kapag sila'y ating pinakain, sila'y masasanay at magiging komportable na makihalubilo.
Matatalino sila. So, kapag sinanay mo na nagbibigay ng pagkain, especially dun sa areas kung saan sila madalas pinapakain, pwedeng mag-expect sila na mayroon ding ibibigay na pagkain ng ibang tao sa kanila. Pag may nakita silang taong may hawak na pagkain, hindi naman necessarily hahabulin nila yun. Pero yes, posible rin yun. Depende rin sa individual kung gaano siya nasanay dun sa habit na pinapakain sila ng tao. Merong iba na pwedeng maging aggressive kapag nasanay sila na binibigyan sila ng pagkain tapos hindi sila nabigyan. Kaya payo ng mga eksperto, kapag may maengkwentrong unggoy, kahit cute man ito, huwag tong papakainin. Kung may dalang pagkain at plastic bags, agad tong itago. Iwasan ang direct eye contact. Manatiling kalmado at huwag tatakbo. Sa mga tao, of course, merong risk of injury. Pwedeng kagat, pwedeng scratches. Sa end ng unggoy, meron din kasi hindi naman necessarily akma sa kanila yung pagkain ng mga tao. And so may health hazard din. Pero alam niyo ba na mga long-tailed macaque hindi lang mabilis tumakbo at magaling umakyat ng mga puno? May isa pa silang skill o kakayahan. Kuya Kim, ano na? Hindi tulad ng ibang mga unggoy, ang mga long-tailed macaque magagaling din lumangoy. Minsan ay sumisisid pa ang mga ito para manghuli ng makakain. Isa sa kanilang paborito, mga alimango. Mas kilala rin sila sa tawag na crab-eating macaque. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng isang pamilya sa Caloocan nang ang nakalibutang naka-charge na mini fan biglang sumabog at tagliyab. Sa CCTV footage na to, nakuha kahapon ng madaling araw. Pakikitang mahimbing na natutulog ang pamilya Almoete sa kanilang tahanan sa Barangay 34, South Caloocan. At ang biglang, ang naka-charge na minifan sa ulunan ni Jinky sumabog at nagliyab pa. Si Jinky dali-daling tinanggal sa saksakan ang charger ng minifan. Sa wantaranta ko po, nahagis ko yung electric fan. Tapos paghagis ko po ng electric fan, yung pinaka-LC po ng electric fan, tumulo pa po dun sa may paanan ko. Kaya biglang umano po yung apoy, lumakas. Ginawa ko, pinagpagan ko ng kamay ko. Inihipan po namin ng partner ko hanggang sa nawala. May sugat po ako ngayon sa kamay. Tapos yung paa ko po. Habang nga nagliliyab ng minifan, hindi na raw niya mapakinabangan. Pag-amin ni Jinky, nakalimutan niyang tanggalin ang minifan sa saksakan bago matulog. Kinarge ko po ng alauna po ng madaling araw. Tapos nag-store muna po ako sa FB hanggang sa nakatulugan ko na po yung cellphone. Hindi ko po natanggal yung saksakan. Dahil sa nangyari, takot na si Jinky gamitin ang isa pang minifan na kanyang nabili. Itatapon ko na po kasi natatakot na po ako lalo na may bata. Ang overcharging ng gadgets nangyayari kapag patuloy mong charge ang isang device, tulad ng cellphone o laptop kahit puno na ang baterya nito. Kahit na 100% na kasi ang battery, kapag naka-plug pa rin to, may maliit na kuryente pa rin tumutuloy na pumapasok. Dahil dito, nasa-stress ang battery. Ang epekto nito, mas mabilis na masisira ang baterya ng gadget. Umiinit ang device. At ang pinakamalala, maaari nga itong sumabog. Gaya ng nangyari sa minifan ni Jinky. May modernong teknolohiya naman kung saan kusang humihinto ang pag-charge nito kapag puno ng baterya. Pero paalala ng mga eksperto, kahit may auto-stop charging, hindi pa rin maganda na naka-charge ito buong gabi. Dahil kahit huminto ang charging sa 100%, nababawasan pa rin pa konti-konti ang battery ng phone habang naka-standby. Kapag bumaba ito ng bahagya, halimbawa 99%, magcha-charge ulit ito pabalik ng 100%. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay nagdudulot ng stress sa ating battery at init na nakaka-apekto sa battery health. ano ba ang dapat gawin para maiwasan ang peligro na dala ng overcharging? Kuya Kim, ano na? Para hindi mag-overcharge ang inyong gadget, mainam na i-charge ito sa tamang range. Payo ng ilang electrical engineer, huwag laging i-charge ang inyong gadget hanggang 100%. Okay lang kahit hanggang 80% para sa increased battery life. Iwasan ang sobrang tagal na nakaplug at mas mainam kung gagamit ng original o dekalidad na charger. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam.
Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Patay na dugong ang natagpuan ng otoridad sa isang isla sa Palawan. Ano kaya ang nangyari sa dugong na critically endangered pa naman? Kuya Kim, ano na? Namumula ang katawan, sugatan at wala ng buhay. Ganito ang kalulos-lulos na sinapit ng isang dugong nang madiskubre ito ng mga otoridad sa Vega Island sa Coron, Palawan. Umaga nitong Huwebes, ayon sa PCSD o Palawan Council for Sustainable Development, ang patay na dugong tinatayang nasa 240 centimeters ang haba at 100 to 150 kilos ang bigat. Ang mga dugong ay marine mammals na nabubuhay sa mga katubigan ng Indo-West Pacific. Ang pangunahin nilang kinakain, mga damong dagat. Kaya kilala sila sa bansag na sea cows. Ang nakakalungkot lang, critically endangered na mga ito. Ibig sabihin, sila'y nangangarib ng maubos. Kabilang sa mga banta ang habitat loss o pagkawala ng kanilang tirahan, polusyon sa dagat, at iligal na panguhuli sa mga ito. Ayon naman sa inisyal na pagsusuri ng PCSD, ang natagpo ang patay na dugong sa Vega Island, posibleng tinamaan ng propeller o hull ng isang bangka. Kaya naman ang ahensya, nagpaalala sa publiko ng kahalagahan ng pagsunod sa responsable at sustainable marine tourism practices, pati na sa wildlife protection measures para maprotektahan ang mga hayop sa ating kalikasan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.